So maging mapagmasid po kayo. Magpagawa lang kayo sa mga trusted na technician ninyo, yung mga alam ninyo na hindi manloloko, at kung maaari, huwag kayong magpagawa doon sa mga nakikita ninyong humihigop ng refrigerant, niyeyeluhan ng tangke o merong palanggana o balde, doon nilulubog na malamig, hinihigop po nila yon. Mag-ingat kayo doon dahil sigurado baka one time yung mga yon maikarga rin sa inyo. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, iwas high pressure technique number 6 na po tayo. 6 na. Kita nyo? Naka-anim kagad tayo mga ka-vloggers. Puro mahalaga po yun. Lahat ng mga sinasabi ko sa inyo, simple pero rock. Diba? Sabi nga. So, ano po ba ang pag-uusapan natin ngayon sa number 6 na technique na itong mga ka-vloggers? So, ito mga ka-vloggers, isa rin mahalaga po to. Kaya lang, ang talagang makakapagsabi kung ano tong topic na to, kadalasan, yung mga aircon technician. Bakit po? Kasi ang topic natin mga ka-vloggers, iwas high pressure technique number 6, ay tungkol po sa refrigerant na recovery. Lagi ko naman pong sinasabi sa mga naunang vlog ko yun, na huwag po ninyo ikakarga yung mga recovered na refrigerant, yung mga hinigop ninyo sa mga ibang sasakyan, tapos ikakarga po ninyo sa isang sasakyan na ginawa ninyo o nagpapakarga lang. Huwag po mga ka-vloggers. Yun ang topic natin ngayon. Kasi ganito, sa mga car owners, pakinig po kayo ganito nangyayari dyan Kapag mga ka-vloggers, mga car owners, ito, binibigyan ko na po kayo ng tip. Kapag ang shop na nakita ninyo, yan sabi ko na sa inyo yung totoo. Kapag ang isang aircon shop o repair shop, nakita ninyo doon sa talyer, mayroong yelo, hindi pang kalibrita, nakababad sa malamig na tubig o ikinukuskus sa tangke, tapos konektado doon sa isang sasakyan, nakabukas ang hood doon o ano pa man, tapos pinalalamig nila, merong katabing vacuum pump doon, may motor, asahan ninyo, hinihigop po ng technician na yon yung laman nung sasakyan. So, maging mapagmasid po kayo doon mga ka-vloggers, kasi maaaring yung tanking yun, yung tanking pinaglagyan nun, ando na po lahat ng mga dumi na nahigop nila doon sa sasakyan na yun, at doon pa sa ibang sasakyan na nag-stack up, halimbawa compressor, o yung isa naman dito black oil ang linya, o yung isa naman maingay ganyan compressor. So gagawin nila, papalitan ng compressor, pero dahil may laman, hihigupin po, ipapasok sa isa laging tangke. Ngayon, pag napuno to, baka may available pa po silang iba na naman. So, dadami ng dadami. Akala nyo marami laman, mabigat. Pero sa totoo lang, puro hidigup lang po yun. Paano ngayon pag yun na ay kinarga sa sasakyan ninyo? Kunyari, dumating kayo sa isang talyer. Yun nga lang talaga. Kaya nga yun nga sinasabi ko, nasa mga technician na yan, sana honest to goodness na lang po tayo, no? Kasi paano? Sa mga car owners, pakarga kayo, gusto niyo lumamig, tingin niyo kulang. Ikinarga ngayon sa inyo, yun lang. Sisingilin kayo ng magkano, presyong bago. Pero ikakarga sa inyo, yung mga hinihigop lang. Anong mangyayari? Yung compressor po ninyo, iingay. Makakahigop siya ng mga rebaba galing doon sa tangke dahil marami ng dumi. Mga metal particles na nasa loob nito, mga nahigop nila galing sa
stock up na sasakyan, mga kompresor, lahat po yun mapapasok ngayon sa sasakyan ninyo. So anong mangyayari nga? Iingay at kasunod, sasakyan naman ninyo, yung compressor naman ninyo ang mag-stock up. Yun po kadalasan ang mangyayari. Nangyayari lang talaga kasi mga ka-vloggers, gaya na lagi ko sinasabi pa ulit-ulit sa mga nauna pang vlog ko, na marami ang gumagawa ng ganun din para mapadali ang buhay ng mga compressor ninyo, para susunod, maingay na o stock up na, magpapapalit na kayo. So, mahirap man pong sabihin, pero talagang ganun mga ka-vloggers ang kalakaran ang nangyayari dyan. Yung iba nga wala pang sira, sasabihin compressor. Sinabi ko na sa mga naunang vlog ko yun. So, yun ang topic natin. Kapag puro pressure na naman po nung recovered, kasi inihigop lang po nila yung galing sa ibang sasakyan, ipapasok na sa tangke, dumadaan to sa motor nila, nandun na lahat. Moisture, tatawag na moisture, minsan may tubig yun, yung maruming langis na galing doon sa sasakyan na yun, kasama na yung maruming refrigerant, dadaan pa sa maruming na niyang vacuum pump, halo-halo na po yung hinigop na isang sasakyan dyan, black oil, pasok na rin sa tanking yun, yung mga nag-stock up, yung mga nag-ingay, yung matino, ando na po lahat sama-sama mga ka-vloggers. So yun lang talaga, kaya gaya nga na sinabi ko kanina, ang makakapagsabi lang at ano talaga ng ganyang bagay, yung gumagawa. Kung tutuusin mga ka-vloggers, itong iwas high pressure technique number 6 natin ay para sa mga car aircon technician yan eh. Kasi sila naman ang magkakarga at sila nakakaalam kung ano laman po nung tangke nila, no mga ka-vloggers. Kasi kahit anong itanong sa tanong gawin ninyo, kayong mga car owners, hindi naman ninyo pwede sabihin na malinis po ba yan o ano, baka magalit pa sa inyo yun. Yung pala malinis naman talaga yun, bago pala yun. Kaya nga nandun lahat yan sa mga technician na sana kung hihigupin man po ninyo yung mga nag-stock up po anong yan, huwag na ninyong ikarga sa ating mga ka-vloggers na nagpapakarga lang, gusto lang lumamig. Yung iba gusto lang tumino, mamaya nilinis ninyo, nilagay din ninyo yung marumi, di marumi na naman din ulit yun. Binalitan nga ninyo receiver dryer, ang ikinarga naman yung recovered, wala rin. So sana lang, nakikiusap din ako sa ating mga ka-vlogger na technician na kung nahigop man ninyo, dahil aalisin ninyo, ayaw nyo pasingawin dahil mabaho at masama sa kalikasan, huwag na po ninyong gamitin. I-condemn nyo na lang, itago yung mga ganong refrigerant kaysa gamitin ninyo at ikarga sa ibang sakyan. Kikita nga kayo. Okay, nandun po ako. Kikita kayo dun. Walang puhunan yun. Masisira yung aircon nun. Baka bumalik sa inyo, magpagawa sa inyo ng compressor. Pero konsensya na lang din po yun. Sabi nga nung isang mga word nila, karma. Baka bumalik po sa inyo yun, mga ka-vloggers. Panloloko na po kasi yun. Kung ano po yung binabayad nila, babayaran naman kayo eh. Pag napalamig ninyo, so ibigay ninyo yung pinakamagandang serbisyo, pinakamagandang materyales, pinakamagandang refrigerant. Huwag yung recovered. Natinda po ninyo mga ka-vloggers. Bakit ba kasi ganun? Yun ang pinipilit ko. Kasi mga ka-vloggers, yung recovered, hinigo, pinamplang yun, papunta rito sa tangke, mas malala pa po yun talaga. Puro hangin lang halos yun. May umaalog man, maruming refrigerant yun na may dumi. Pero puro hangin yun. Na pag kinarga sa inyo, minsan may tubig pa sa ilalim na kasama na yun. Hinihigop dahil pinapump ng motor nila. Hangin lang yung talagang hinihigop. Ganyan. Nagkakaroon na ng tubig. Halo-halo na to. May hangin, may maruming refrigerant, may tubig, may maruming langis, may mga bakal-bakal, junk, ibig sabihin yung mga recovered na yan. So, pag ikanarga sa inyo, yung moisture pa lang yung tubig, mag-high pressure na po yung sasakyan ninyo. Yung hangin lang na nahigop nila, na pinump lang, binomba ng motor, high pressure na naman po yun. So, hindi lalamig, magbabara.
kakarga ng marami. High pressure na naman po yun. So maging mapagmasid po kayo mga ka-vloggers. Lagi ko sinasabi sa inyo, sa mga car owners, kung hindi masamang itanong ninyo doon sa technician kung bago o lagi ninyong bubuhatin, isang technique pala yun. Kaya lang nga mga ka-vloggers, yun nga yung sinasabi ko minsan, kung marami na sila ipinasok yun, mabigat talaga yun. Masyadong mabigat yun. Pero kung maano lang sana ninyo ng pressure, ang mga recovered na refrigerant, sobrang taas ng pressure. Kung ang standing pressure ng bago, nasa 100, minsan 90, depende sa panahon. Kung malamig, mababa lang ang pressure. Pero yung recovered, aabot pa po ng 150 pataas. Kaya high pressure mga ka-vloggers. Dahil puro hangin ang nasa loob. Puro dumi. Pag nilagyan ninyo ng gauge to, nilagay nyo sa gauge, no? Nilagay nyo hose, makita ninyo hindi lang 100 pressure nun. Baka pumalo pa yun ng 150 o baka mag 200 PSI pa. Ikakarga ngayon sa inyo na puro hangin, puro pressure yan. Totoong hangin lang, hindi na refrigerant. Yung sasakyan ninyo ngayon ang mag-high pressure. Puputukan na yan hanggang masira yung compressor, magbara ang linya, kahit bago dryer, magbabara. So maging mapagmasid po kayo. Magpagawa lang kayo sa mga trusted na technician ninyo, yung mga alam ninyo na hindi manloloko, at kung maaari, huwag kayong magpagawa doon sa mga nakikita ninyong humihigop ng refrigerant, niyeyeluhan ng tangke o merong palanggana o balde, doon nilulubog na malamig, hinihigop po nila yon. Mag-ingat kayo doon dahil sigurado baka one time yung mga yon maikarga rin sa inyo. Tip lang po yun, hindi dahil saan pa man. Kalakaran na ginagawa po talaga nila yan, at maging mapagmasid at magpagawa lang sa mga pinagkakatiwalaan ninyong technician. So ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Maging mapagmasid. Huwag magpapaloko.